I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. Kamusta mga ka-venture? In this video ay pag-uusapan natin ang 10 drone mistakes na ginagawa ng mga beginners na kagaya ko at kagaya nyo. Unang-una ay gagawin natin bago tayo magpalipad ng drone ay mag-pre-check muna tayo or pre-flight check. Unang-una i-check natin ang ating propeller kung hindi ba maluwag, ang sensor ng ating drone kung malinis, at bago magpalipad dapat ay may satellite at mag home point update at always put ang setting sa signal loss to RTH para pag lost connection tayo ay automatic nag return home ang ating drone. Okay, at magsisimula na tayo sa number 1 na drone mistakes na ginagawa ng mga beginner. Unang-una ay huwag ilapag sa damuhan ang ating drone pag magpapalipad dahil maaari itong makahigop ng debris ng mga damo at mahigop dun sa ilalim ng ating, either sa ilalim ng ating drone o kaya yung ating mismong propeller dun sa may motor ay maaring mapasukan ng mga debris ng mga damo. Okay, yan ang ating number 1. So ang number 2 ay i-monitor ang lakas ng hangin. Huwag magpalipad kung sobrang malakas kasi maaring mag-fly away ang ating drone. So laging i-check ang wind speed. Maaari nyo gamitin yung windy.com na yun din ang ginagamit ko sa pag-monitor ng hangin, at meron ding mga ibang application pa na pwedeng magamit sa pag-monitor ng hangin. Okay, at yung ating number 3 ay laging i-check ang controller stick ng ating remote control dahil baka hindi masyadong nakapit or na-screw ng maayos yung stick ng ating controller. Maaari itong mahulog kung nasa damuhan tayo or nasa buhanginan ay maliit itong stick, so malamang mahirapan tayo makita ito, or lalo na pag nasa tubig tayo nagpapalipad sa dagat. Pag ito ay mahulog, so yun, mahirap. Ewan ko lang kung may nabibili ba nun sa online yung stick, controller stick lang. Okay, so laging i-check para hindi siya mahulog. Okay, sa number 4, so kagaya ng sinabi ko kanina ay lagi nating i-update ang ating home point, at kung maaari ay mag-calibrate din lagi ng ating compass para maiwasan na hindi baka pag pumunta tayo sa ibang lugar hindi natin na update yung home point natin ay maaaring hindi bumalik doon sa kung saan tayo nagpalipad yung ating drone pag nag-lost connection. At kung magpalipad tayo guys ay lagi nating kaya i-update natin lagi yung home point natin, kasi minsan binubuhay na natin yung ating yung ating drone sa loob pa lang tayo ng kubo na sa loob ng garahe, binubuhay na natin, tapos kung nagpalipad tayo doon sa open space, so ang nangyayari hindi natin na-update yung home point natin, so doon siya babalik kung saan natin siya binuhay. Okay, proceed tayo sa ating number 5. Kung magpapalipad tayo ng sideways o kaya yung papunta sa gilid, i-observe natin lagi, siguraduhin na walang obstacle dahil hindi makikita ang side view ng drone at wala itong sensor sa tagiliran, so maaaring hindi niya ma-detect, at kung hindi tayo aware, hindi natin laging tinitingnan, so maaaring meron tayong hindi nakikita at maaaring sumabit ang ating drone at mag-crash ito.
So sa ating number 6 na drone mistakes ay iwasan natin or wag tayong mag take off sa buhanginan or yung ilalapat natin sa may buhanginan, dahil baka pumasok ang mga buhangin doon sa ating propeller or kaya doon sa ilalim ng ating drone, kasi hihigop yung may blower doon. So maring masira yung ating drone agad dahil maliliit na debris lang yung ng buhangin, so papasok siya sa loob, ba maaring magbara, lalo na sa ating propeller, open yung ibabaw nun sa may motor. Okay, sa ating number 7 ay iwasan natin, huwag tayong magpalipad kung meron na tayong natatanaw o nakikita na malaking ibon na umaaligid sa area o mga agila na malalaking ibon, kasi inaatake nila yung drone pag na lumilipad. At kung sakali man na abutan kayo na nasa itaas ng inyong drone at may nakita kayong humahabol, ang ating pinakadabis na gagawin ay pataasin natin yung ating altitude, dahil mas mahina silang lumipad pa ibabaw ang mga ibon. Pero pag papuntang pababa, mas mabilis silang lumipad kasi pabulusok yan sila. Wherein pag papuntang ibabaw, dahil habang pataas kasi tayo ng altitude, maaari ding palakas yung hangin, so mas hirap silang maglipad or humabol sa atin ng papuntang paitaas. At sa ating number 8 na drone mistakes ay huwag kalimutan or laging alisin ang ating gimbal cover, dahil madalas itong ginagawa nating mga baguhan na nakakalimutan nating alisin yung gimbal cover sa ating drone. So maaari itong mag-cause ng gimbal motor overload or mag-fail na ito at hindi na gagana. So lagi nating tatanggalin bago natin bubuhayin para maiwasan na hindi natin makalimutang tanggalin yung gimbal cover. At number 9 natin na drone mistakes ay kung magti-take off tayo at hindi pa tayo masyadong gamay yung pag-hand take off, madalas ginagawa natin, pinapatong natin. So iwasan natin guys na ipatong lang natin sa maliit na kahoy or yung bilog na kahoy, tapos pwedeng may patungan sa taas. At ay pagka binuhay kasi natin yung drone or itinitake off, pag nag-ikot yung kanyang propeller, maari pa siyang gumalaw. So kung maliit yung pinagpatungan natin, baka mahulog siya. So baka masira yung ating kuan dahil madulas lang siya. Kailangan mas malapad na surface at simento or kaya magdala talaga tayo ng board para kung hindi pa tayo masyadong gamay sa pag-hand take off. At sa ating panghuli na number 10 na maaaring magiging mistakes natin sa pagpapalipad ay dun sa ating settings. May advanced safety settings po tayo sa ating drone na for emergency propeller stop at emergency only. Baka ito ay hindi nyo na i-check at naka-on ito. Meron kasing mga control na maaring ma-execute natin, kagaya nung ma-push mo siya yung dalawang control papunta sa loob pareho or papunta palabas, ay nag-auto stop ang ating drone. So kailangan lagi nyong i-check yung inyong settings na hindi naka-on yung sa ating emergency stop only na settings, dahil minsan baka nagkamali tayo ng push ng ating controller, ay merong moves or anong tinatawag dito, merong mga control moves na
pag na-execute mo yun ng aksidente ay mag-auto stop ang ating drone. Okay, yan lang po ang ating 10 drone mistakes na maaaring ginagawa ng mga beginner. Kung isa kang drone expert o sanay na sa pagdodrone, kung meron ka pang may dagdag dito sa aming kaalaman, feel free to comment below na lang mga boss. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe naman ng ating channel. Kung hanap mo ay mga drone shots, drone tricks, tutorial for beginners, sa tamang channel pa po. At sana'y nagustuhan nyo at may natutunan kayo dito sa ating top 10 or mga 10 drone mistakes na ginagawa ng mga beginners. Maraming salamat po sa pag-tune in at sana'y makita-kita tayong muli sa ating mga next videos. Bye bye! Thank you very much!